ang barkong naglayag sa West Philippine Sea payapa pong nakadaong sa Maynila sa kabila yan ng naranasang pag-aligid ng mga barko ng China. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Payapang nakadaong na dito sa Pier 15 ng lungsod ng Maynila ang barkong MV Capitan Felix Oca matapos ang naging paglalayag sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga naranasan nitong pag-aaligid at presensya ng China Coast Guard, ay matagumpay nitong naisagawa ang misyon ng atin ito coalition, kung saan unang nairaos ang makasaysayang Sea Concert for Peace and Solidarity na sa bahaging dagat ng El Nido, Palawan at maging sa Pag-asa Island ng West Philippine Sea. Bagamat hindi natuloy ang plano sanang malakihan na Sea Concert, ay naisagawa naman ang indoor concert sa barko. Dahil dito ay ibinahagi ni Roberto Cadodoy Balyon, isang mangingisda at co-convenor ng atin ito coalition, ang kahalagahan ng naturang civilian mission. Ani ay importante ang mga ganitong aktibidad sapagkat ito ay nagpapakita ng paninindigan na hindi agad-agad isinusuko naman sa ang mga sakop nitong teritoryo. Narito, pakinggan natin si Roberto Cadodoy Balyon, fisherman at co-convenor ng atin ito coalition. Napakahalaga ng misyong ito na ginawa natin ngayon as considered as third civilian mission West Philippine Sea atin ito campaign na concert at for peace. But ang sinasabi ko hindi lang ito for peace but for fish, no? Napakahalaga ng ginagawa natin dahil ito talaga ay pagpapakita na hindi natin basta-basta isusuko ano yung para sa atin. Kaugnay pa sa isinagawang civilian mission, ang isa sa mga co-convenor ng atin ito coalition na si Kiko Aquino D, base sa ating personal at eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, ay ibinahagi niya ang kanyang mensahe sa publiko. Panawagan at hiling niya na makita ng mga Pilipino ang mga panggigipit ng ibang bansa kagaya ng China na siyang isa sa mga umaangkin ng teritoryong West Philippine Sea. Kaugnay niya na pakinggan naman natin si Kiko Aquino D, isa sa mga co-convenor ng atin ito coalition. Saka sana makita yun ng ating mga kababayan na ako, parang minsan ko lang ito naranasan. Baka in the future kung magkaka-mission, maybe again. Pero meron po tayong mga kababayan na every day or regularly ito yung nararanasan nila. Na konting galaw lang nila sa lugar na atin talaga ay nandiyan na yung China para mag-intimidate sa kanila. Bombo Dennis, no, dagdag pa rito ay habang tayo lulan ng MV Capitan Felix Oca, no, sa pagbaba ng mga nagsipagdalo ay nasaksihan din natin mula sa barko yung pagsama ng alikabok o buhangin sa reclamation area dito sa may bahagi ng Manila Bay dahil sa malakas na hangin. Sinabayan din yan ng yung pagbaba ng mga pasahero dito sa barko na mga nakisa sa naturang misyon ng malakas na ulan sa pagdaong ng barko na sinabayan pa ng malalakas pang counting hangin. Ngunit Bombo Dennis, ito'y hindi naman lubusang nakaapekto sa barko at mapayapa pa rin naidaong ang barko ng MV Capitan Felix Oca. Okay, Bombo live Grant? Mula... Yes, Bombo Dennis. Oo, kasi nung pumalaot patungo dun sa West Philippine Sea ay may dalawang Philippine Coast Guard vessel na umalalay sa inyo. How about nitong pabalik? Meron pa rin ba na mga puwersa ng Philippine Coast Guard o kaya Philippine Navy na nag-assist dyan sa inyong team pabalik na dito sa mainland Luzon, Bombo Grant? Bombo Dennis, sa naging paglalayag ng MV Capitan Felix Oca, nakita natin mismo sa radar ng kapitan na kung saan ay dalawa yung umasiste na barko ng Philippine Coast Guard. Ngunit kaninang bandang alas 2 ng madaling araw ay iniulat ng kapitan ng barko na nag-disengage na itong barko ng Philippine Coast Guard sapagkat nila ay hindi na rin umaligid ang barko ng China na siyang unang nating nakita noong naglayag itong naturang barko papunta sa Pag-asa Island. Bombo Dennis. Si Bombo Ever may tanong din? Yes, Bombo Grant. Ito nga naging matagumpay itong ikatlong civilian mission. Mayroong nabanggit ba yung mga coalition na nanguna dyan sa civilian mission kung mauulit pa ito o masusundan pa itong isinagawa nilang mission dyan sa West Philippine Sea?
Bombo Ever, sa kaugnay niya, no, ating kinukumpirma sa kanila kung mauulit niya ba dahil parang nagiging taon-taon na itong paglalayag nila at sinasabi nilang naging matagumpay itong naging civilian mission. Sa ngayon ay kanilang inaasikaso pa muna ang naging katapusan at ang kinalabasan o resulta sa naging Solidarity Peace Concert dito sa West Philippine Sea. Bombo Ever. From your end, Bombo Grant, maraming salamat. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!